kung nabudol ang mga bumoto sa kanya, paalisin siya at bababa siya. Pababain siya sa pwesto, bababa siya. Sinusugal niya yung kanyang credibility na may papatunayan siya. May napatunayan na si Colonel Busita. Marami siyang ginawang trabaho, kaya nga nanalo to. Kahit congressman na siya, talagang nasa kalsada siya. Pag minadaanan siya sa kalsadang mga enforcers ng mga abuso, talagang binababa niya. Kaya pwede natin itong isingit since yung kandidato na inendorso ni dating Pangulo Duterte, ano lang yata yun, 8. Pwede natin itong kasi si Colonel Busita, ano siya hindi siya pumapanig, hindi siya Duterte, hindi siya BBM, ano siya kung ano yung tama, doon siya nakastand. Magaling tong mama na to. Sana may boto siya. Pakinggan natin yung interview sa kanya. Roach voted for the impeachment of the Vice President. Ikaw naman did not sign the impeachment complaint. Paliwanag mo nga bakit? Una, kami sir ni Congress Gutierrez, magkaibigan, magkasama. Walang usama ng loob sa ginawa ninyo. Nire-respeto namin ang isa't isa. Kung anong opinion niya. Position niya. Wala kaming pakialaman. Pareha kaming may talento, may kakayahan, may position, may paninindigan. Bakit si Colonel Busita hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara? Objective. 1. Nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung what mo? Yes. Investigation in aid of legislation. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President lamang. So, meaning, kailangan, may nakita kang problema, magsulong ka ng batas na mariresolve yung problema. Why? O sige, assuming, ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Kaya po, tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Okay, linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Yan, malinaw yung sinabi ni Congressman Busita na kung walang pakinabang ang hindi siya pabor sa impeachment dahil walang makikinabang na taong bayan sa impeachment na to. Very very sensible tong mama na to, kaya sayang siya kung hindi siya makakalusot sa Senado. Hindi siya maka-Duterte, pero kung yung ibang hindi masyadong marunong mag-isip, sasabihin nila, Duterte to. Hindi. Yung mga may paninindigan, sasabihin, maka-Duterte. Hindi ba pwedeng may paninindigan lang? Hindi pwedeng meron lang prinsipyo yung mama. Pagka may paninindigan, Duterte na agad. Kaya si Duterte is mahal ng bayan dahil meron siya napatunayan. Hindi dahil Duterte lang, ganun lang. Hindi lang basta Duterte ako, hindi. Kaya gusto siya ng bayan, meron siya napatunayan. Yeah. Yun lang yun. Pinagin nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan pa kayo, sanggang dikit pa kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero as in personal na close? Wala po. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yes. Colonel ka. Okay. So, na-witness mo yung Oplan Tokhang ng kontrobersyal. Yes. And you were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda. Tokhang. Yes, actually, Sir Alvin, maganda ang Tokhang. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal acts, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo may information kami na sasangkot sa droga, baka pwede i-surrender nyo sa amin. Pansinin natin, yung mga taong kilalang may paninindigan, may prinsipyo,
sila yung pumupuri sa tokhang kung ano nagawa nung fight against drugs ni dating Presidente Duterte. Tignan yung nagsasabi yan. Noon si Kagalang-Galang Barbers puring-puri niya yung tokhang, marami daw nagagawa. Pero ngayon inuusig nila, ginagawa nilang criminal yung mga statement ni President Duterte, ginagamit nila para makasuhan. Pero hanggang ngayon wala pa namang kaso, hindi ba? Wala silang kasong may sampa. Puro paninira lang ginagawa nila. Pero pakinggan nyo yung mga taong kilalang merong prinsipyo. Ano sila? Pinupuri nila yung tokhang. Maraming mga dati na nung si PRRD nakaupo, kahit taga-Quadcom, maganda sinasabi lang resulta ng tokhang. Si Richard Gomez, naging mayor siya. Kasi pag mayor ka, on hand ka talagang hands-on ka. Kita mo yung nangyayari sa city mo dahil alam mo kung sino yung mga addict, alam mo kung sino yung mga pusher, madali mong makita at madali mong malaman kung sino-sino sila at kung totoo yung mga balita. Madali malaman kasi may access yung mayor, may mga informant yan. Kaya madali nilang at saka talagang tumatay yung witness si Richard Gomez kahit ganito ang sitwasyon ngayon ng gobyerno. Parang isinusugal niya rin yung posisyon niya. Katulad nito ni Colonel Busita, meron siyang prinsipyo. Lahat ng mga may prinsipyo, pansinin niyo, sila yung pumupuri sa war on drugs ng dating presidente. Merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Ang problema, Hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino may kasalanan? PNP. Anong problema sa PNP nung panahon na yun? Kaya alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit Sir Alvin? Sinasabi ko yan. Hindi naman pwedeng magsalita ako sa'yo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa Execution. So kung ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na dapat patayan, walang ano ba? Una sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukutahan. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa'yo. Kita natin ang paliwanag ni Congressman Busita, soon to be senator. Maprinsipyo siyang tao. Noong panahon ng tokhang, nasa kalsada na siya, talagang naninita na siya ng mga rider na lumalabag sa mga yata siya sa Highway Patrol Group, kung hindi ako nagkakamali. Nangahunting ng mga lumalabag sa batas. Talagang very sensible itong mama. Sana manalo siya. Patuloy natin pakinggan. Very siya. May sense yung mga sinasabi niya. Hindi siya naninira. Basta very sensible person siya. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi, ang problema dyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa'yo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs. 7 per week. No. Mayabang ka pipilitin mo. Masasakripisyo yung mahihina ating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit Sir Alvin? Sinasabi ko yan. Hindi naman pwedeng magsalita ako sa'yo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa execution. So kung ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na dapat patayan, walang ano ba? Una sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukutahan. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa'yo.
Kita natin ang paliwanag ni Congressman Busita. Soon to be senator. Maprinsipyo siyang tao. Nung panahon ng Tokpang, nasa kalsada na siya, talagang naninita na siya ng mga rider na lumalabag sa mga yata siya sa Highway Patrol Group, kung hindi ako nagkakamali. Nangahunting ng mga lumalabag sa batas. Talagang very sensible itong mama. Sana manalo siya. Patuloy natin pakinggan. Very siya. May sense yung mga sinasabi niya. Hindi siya naninira. Basta very sensible person siya. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi, ang problema dyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa'yo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs. 7 per week. No. Mayabang ka pipilitin mo. Masasakripisyo yung mahihina ating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi ni Secretary mo. How a father of two makes a side income by building digital assets called e-farms. Hi, my name is Igor Kafitz, and for the last few years I've been looking at online business models that don't involve shipping products around the world. And I've stumbled across... Yan, ang DOJ. Baka naman sasabihin, masyadong self-serving ako. Ano sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Taracruz, Tuesday, Thursday, drugs ang kaso. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay. Ngayon naman po, bilis na oras. Ngayon naman po, mga may init ang usapin ng ating bansa. Yan, narinig natin sinabi ni Congressman Busita na merong nahuli ng Toscoin nung Friday, naging drugs na yung kaso. Matagal na rin nangyayari mga ganyan sa kapulisan natin. Para lang, yung payabangan sinasabi ni Congressman Busita na payabangan system, yung parang ma-accomplish nila, nakahuli sila ng ganito, na mga ilang drugs addict, yung mga sa ibang bagay na huli, ginagawa nila ng kaso about drugs, nililink nila. So, marami nga naman kawawa. Alam niya yung nangyayari sa ground. Alam niya kung paanong style ng maraming tiwaling pulis. Kaya alam niya ang problema. Pero sana na-assign siya sa war on drugs noon. Kasi hindi naman siya malapit sa administration ni Duterte no, kaya hindi siya na-assign. Pero masigasig siyang nanguhuli ng mga lumalabag sa batas kahit pulis na o hinuhuli niya. At nais po namin malaman rin yung paranaw at naninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan. Maybe hindi natin maubos yung 10. Wala ng time. Subukan natin sagutin lahat sa abot ng ating makakaya sa loob ng 6 minutes. Choose one. Ako magbabasa. O pwede rin ikaw. Basta malaman kung tama yung binasa mo. Ako na o ikaw? Ano po ang pananaw ninyo sa breakup ng Uniteam? Ay, salang super breakup na. Hindi maganda. Well, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? And I'm so happy na bring up itong another facet of your personality. Hindi transportation, hindi criminality. Something to do with relationship. With respect to late Congressman Lagman, ginagalang ko yung mga pumapabor. Pero hindi po ako pabor. Dahil napakahalaga ng pamilya. Okay. Parang pag naisa batas ang divorce, parang pinupromote natin yung hiwalayan. Imagine, kung yung anak mo, magpapakasal pa lang, anak, parang hindi okay yan, relax ka lang daddy, may divorce naman eh. So parang hindi maganda. Dapat paigtingin, palakasin ang pamilya. Dahil pagka nasira ang isang pamilya, nasisira ang napakahalaga po na buwan. Awesome! Sabi dito, sa inyong pananaw, may tutuloy mong pork barrel o hindi ang akap, ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund. Actually, kasali yan sa tanong ko na ubuso na tayo ng oras. But at least dito may time ka. Sir, kung titingnan mo yung ibig sabihin ng pork barrel, yes. Hindi dapat yan. Kasi nagagamit yan ng mga nanunungkulan para sa pamumulitika. Wala mo lang bang umalma sa inyo dun sa kamera? Sabi no, Mr. Speaker, pork barrel po yan. Iba lang yung pangalan. Wala mo lang salita doon at matapang na tumayo. Walang tumayo. Kasi, anyway, no comment. Baka mapasobra. Malasi naman tayo. At saka hindi ko ugali yung bumengga ng kapwa na parang,
Ano ang masasabi mo sa pag-transmit ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado? Partly nasagot mo na, but if you want to add something, you can. Na-transmit na sa Senado. Pero ang latest, after so na pa-action eh. Ang bola nasa Senado. At Sir Alvin, ang impeachment kasi political process. Oh, yes. Parang with respect to other senators, sa mga senador, sa mga congressmen, political process, pag in-analyze mo, parang formality na lang yung procedures eh. Ang dulo niyan, butuhan eh. Madami ang kakampi mo, swerte mo. Kakaunti ang kakampi mo, mamalasin. Zero lang kasimple. Yes. Numbers game. One more. Ang tanong ay sa issue ng West Philippine Sea. Tama-tama, PNP kagaling. Tama ba ang ginawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Kasi ang turing sa atin ang impresyon ng Duterte, pro-China tayo. Nung pumasok si Pangulo Marcos, pro-US naman tayo. Problematic approach. Parang away magkapit-bahay. Huwag natin hayaan may na. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Sang-ayon ka ba Nating payagan na may nakikialam. yung US ay layo din sa atin? Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? No, Sir Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos pa ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin. Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte, hindi nakailang. Jimboy na nabutas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte, walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat Yan, kitang-kita natin kung gaano kasensible itong mama na to. May paliwanag siya about sa family, yung divorce, yung value nung pamilya, value nung pagpapakasal. Definitely, talagang karapat-dapat maging karapat-dapat siya maging senador. Nag-ring yung phone. Alam natin na kailangan natin ng mga taong may prinsipyo, may paninindigan, may direksyon yung isip para pag-uupo sa kapangyarihan. Dahil marami tayong nakaupo sa Congress, lalo na kitang-kita natin na kung paano anong pag-iisip meron sila, ano yung mga pinag-aasikaso nila. Wala silang pinagsisikapan kundi yung kasiraan ng kalaban nila sa politika, especially mga Duterte. Yun ang tinatrabaho nila. Tumatayo sila parang COA, na COA lang dapat nag-audit, pero sila yung nag-check kung malinis ba yung paggamit sa budget. Pero sila mismo dapat i-check dahil ang pinag-uusapan billion, trillion. Pero kung makabato sila ng putik sa kung kani-kanino, gano'n na lang. Kaya magpakatalino tayo sa ilalagay natin sa pwesto, especially senador. Dahil mahalagang bagay ang mga mambabatas natin, may bukas na pag-iisip para makagawa ng batas na pakikinabangan ng sambayanan. Okay, salamat po at hanggang dito na lang muna sa ulitin. Bye-bye. God bless you.